Sa mundong ito daan-daang taon na ang nakalipas ang mga halimaw ay biglang lumitaw sa mundo ng Earth. Sa kanilang matinding pag-atake ay hindi mabilang ang mga lungsod ang bumagsak sa kanilang mga kamay. Ang ilang mga natitirang tao ay napilitan na umatras sa ilang tagungkuta para sila ay makaligtas sa hagupit ng mga halimaw na sinakop ang buong mundo. Isa sa mga kuta kung saan nakatira ang mga maraming tao na nakasurvive sa kamay ng mga halimaw ay itong Fortress No. 54, at dito maririnig ang babala sa mga tao na huwag raw silang lumabas sa kanilang kuta at iwasan din nila na lumapit sa siyam na misteryosong hukay na biglaan na lang lumitaw. Kung sila raw ay mahulog sa malalim na hukay ay ito ang magdulot upang sila ay mapunta sa lungga ng mga halimaw. Sa gitna ng mga babala ng mga namumuno sa lugar ay mayroon naman isang babae na tila ba ito ay takot na umiiyak. Ang nilalang pala na kinakatakutan ng babae ay itong mga baliw na nasa kanyang harapan. Sinabi pa sa kanya nitong isang lalaki na masyado raw siyang marumi, nais lang naman daw ng kanilang pinuno na makipaglaro sa kanya. Ang minungkahi raw ng kanilang pinuno sa kanya kanina ay isa na iyong karangalan, ngunit naglakas na loob pa itong tumakbo sa kanila. Ang mababang tao raw katulad niya ay dapat magpasalamat na makapag-aral sa akademya na kasama silang lahat. Ang lahat daw na yun ay nang dahil sa kanilang pinuno. Sinabi din nitong lalaki na mayroong bland na buhok sa babae na bibigyan lang raw niya siya ng dalawang pagpipilian. Ang una ay papayag siya na kanya siyang paglaruan o tumalon na lang siya sa malalim na butas ng abis. Sa gitna ng pagbabanta ng lalaki ay matapang siyang sinigawan nitong babae na isa raw siyang baliw. Siya raw ay umaatake sa kanyang mga kaklase at pinapatahimik ang bibig ng mga nakakita. Hindi raw niya kayang tulungan ang kanyang panloloko kay Goddess Lin at hindi din daw niya magagalaw ang kanyang katawan. Natatawa naman na sinabi sa kanya nitong baliw na lalaki na marami na raw siyang nalalaman kung kaya nararapat lang itong mahulog sa ilalim ng butas. Dagdag pa niya na si Ling raw ay mapapangasawa niya ng walang pagtutol at nagawa na din daw niyang nakulong ang kanyang kapatid, kaya wala na siyang ibang choice kung hindi sumunod sa kanya. Mas lalong nakaramdam ng takot itong babae na umiiyak dahil itong baliw na lalaki ay akma na niyang hawakan ang malambot na papaya nitong babae. Sinabi pa nitong baliw na lalaki na mayroong halong pagnanasa na kalimutan na lang raw niya si Ling at magiging mabait na lang ito sa kanya na kanyang tamasahin ng kanyang magandang katawan. Kung hindi siya papayag sa kanyang binabalak ay talagang kanya siyang ihuhulog sa butas ng abis. Nang dahil sa pag-atres ng babae ay aksidente niyang natapakan ang maliit na bato, at ito ay nagdulot upang mahulog ang bato patungo sa pinakailalim ng butas. Maya-maya maririnig sa ilalim ng butas ang hindi maipaliwanag na boses. Itong dalawang lalaki naman ang kanilang narinig ang ingay galing sa ilalim ng butas ay napapatanong na lang sila kung ano raw ba itong kanilang naririnig na ingay. Makalipas ang ilang minuto ay makikita ang isang malaking kamay ang biglang lumitaw galing sa ilalim ng malaking butas. Ito pala ay isang dambuhalang halimaw na agad na umakyat sa itaas nang naramdaman niya na mayroong gumagambala sa kanyang pagtulog sa ilalim ng butas. At nakangiti itong halimaw nang kanyang nakita na mayroon palang mga tao sa kanyang harapan. Ang lalaki naman na bland na buhok ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil itong nilalang raw na ito ay isang bone-faced beast. Paano raw nagkaroon ng isang B-class na halimaw dito? Sambit naman ang kanyang mga kasama na kung ito raw ay isang B-class madali lang daw silang mapapatay nitong halimaw kahit nagising na ang kanilang mga kasanayan. Ang kanila na lang daw magagawa ngayon ay ang tumakbo ng napakabilis. Nang naglakad na ang halimaw upang kanila silang lapitan ay agad naman na hinawakan ng lalaki na bland na buhok ang babae na nagmamakaawa sa halimaw na huwag raw niya siyang kainin. Sabay kanyang itinulak ang babae papunta sa halimaw dahil itong babae na lang daw na ito ang kanyang kainin dahil makinis ang kanyang mga balat, mas namumukod-tangi daw ito kumpara sa kanya. Ngunit laking gulat ng lalaki dahil dinaanan lang ng halimaw ang babae bagkus dumiretso ito sa kanya na mayroong masamang tingin. At walang kahirap-hirap ay madali lang nawasak ang katawan ng lalaki na bland na buhok sa isa lang na suntok ng halimaw. Nang nakita ng mga kasamahan ng lalaki na bland na buhok na wala ng buhay ang kanilang leader ay masyado silang natakot na mabilis na tumatakbo. At ang isang madaldal naman kanina ay tumawag sa kanyang cellphone upang humingi ng tulong dahil mayroong halimaw ang bigla na lang lumitaw. Ngunit nang pagtingin nitong dalawang lalaki sa kanilang itaas ay mas lalo silang nakaramdam ng takot na kanilang sinisigaw na tumakbo raw sila ng mabilis. Pero huli na ang lahat dahil naabutan na sila ng halimaw at mabilis na winasak ang kanilang mga katawan. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na may hawak-hawak na cellphone dahil mabilis lang na pinatay ng halimaw ang kanyang mga kasama. Pero mas lalo siyang nagulantang na sumisigaw ng napakalakas na humihingi ng tulong dahil nahuli na siya ng halimaw.
Kasabay nito ay makikita ang kanyang mga dugo na kumalat sa buong katawan ng halimaw dahil katulad ng kanyang tatlong kasama ay winasak din ng halimaw ang kanyang katawan. Ang babae na nakatingin sa likod ng halimaw ay hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Matapos patayin ng halimaw ang apat na mayabang na lalaki ay natuon naman ang pansin ng halimaw sa babae, at kitang-kita sa kamay nitong halimaw na tumutulo pa ang mga dugo sa kanyang mga pinatay na mga mayayabang na lalaki. Dahil alam na ng babae na dito na siya mamamatay ay kanya na lang ipinikit ang kanyang mga mata na kanyang nasabi na ang kamatayan raw niya sa kamay nitong halimaw ay mas mabuti kumpara mamatay siya sa kamay ng mga masasamang tao. Ngunit nang iminulat ng babae ang kanyang mga mata ay laking gulat niya dahil dinaanan lang siya ng halimaw, sabay mabilis na tumalo ng napakataas ang halimaw upang makaalis na sa lugar. Ang babae naman ay hindi makapaniwala kung bakit hindi man lang siya sinaktan ng halimaw matapos niyang patayin ang apat na mga tao na gusto siyang patayin. At dito makikita ang halimaw na ito ay lumapag sa itaas ng isang building, at kitang-kita ang inapakan nito ay bahagyang nawasak ang sahig dahil sa lakas ng puwersa sa paglapag nitong halimaw. Makalipas ang ilang araw maririnig sa buong building ang malakas na ingay. At sa loob nito ay makikita ang isang tao na kanyang hinampas ng masyadong malakas ang kanyang kamay sa sobrang galit dahil bakit namatay ang kanyang anak at dito pa mismo sa akademya. Ang tao pala na galit ay ang principal ng akademya. Tanong pa niya sa dalawang guro na paano raw ba nila pinanatili ang seguridad dito sa loob ng akademya. Paliwanag naman sa kanya nitong lalaki na guro na ang kanila raw pag-monitor sa ilalim ng lupa ay hindi nakakita ng anumang mga halimaw na umakyat mula sa hukay. Ayon din itong babae na guro sa kanilang principal na mayroon din isang bone-faced beast na gumagala mula sa labas. Sa paliwanag ng dalawa ay masyadong nainis itong principal dahil ang ibig raw ba nilang sabihin na ito ay nagkubli sa gilid ng bangin at inatake ang kanyang anak nang wala man lang babala. Ito raw ay walang saysay dahil ang nilalang na bone-faced ay hindi gaanong matalino kumpara sa isang ibon. Dagdag pa ng principal sa kanila na sinusubukan lang daw nilang umiwas sa kanilang responsibilidad. At wala din siyang pakialam kung halimaw man o tao ang pumatay sa kanyang anak basta ang importante ay kanila itong pagbabayaran, kinakailangan nilang mahanap ang bone-faced beast at mapatay, hanapin nila ito dito sa loob ng kuta at huwag hayaan na ito ay makatakas. Makikita naman itong bone-faced beast na patuloy sa kanyang pagtalon sa itaas ng mga building, hanggang sa dumating na ito sa lugar kung saan mayroong tumawag sa kanya sa itaas ng statwa. Ang tumawag pala nitong halimaw ay itong lalaki na may puting buhok na nakatayo sa harapan ng mga bone-faced beast na nakaluhod. Nang nakalapag na ang bagong dumating na bone-faced beast ay agad naman itong nagbigay ng paggalang sa kanyang Panginoon dahil dumating na daw siya. Ang lalaki pala na ito ay si Lin Yuan ang ating pangunahin na tauhan, at seryoso niyang binigyan ng babala ang bone-faced beast na si number 1, na siya raw ay punong-puno ng mga dugo, mayroon raw naghahanap sa kanya kung kaya bumalik muna ito sa beast space. Matapos banggitin ni Lin Yuan ang salitang yun ay tuluyan na nga na ipinabalik sa beast space si number 1 at si number 2 at kanyang iniwan si number 3 sa labas dahil mayroon pa silang dalawa na pupuntahan na lugar. At nabanggit ng ating bida ang pangalan ng lalaki na mayroong bland na buhok na si Wan Kai na pinatay ng kanyang alaga dahil ngayon raw ay patas na silang dalawa sa kanyang ginawa na pagpapakulong sa kanya. At natitiyak din niya na ang lalaki na yun ay hindi niya inaasahan na ang halimaw pala na pumatay sa kanya ay alaga ng tao na kanyang ipinakulong. Sa mundong ito na pinamumunuan ng mga halimaw, kung saan ang mga mayroong natatangi na kakayahan ang nakikipaglaban para mabuhay. At ang kanyang trump card ay nagkaroon ng monster capture system. Ang mga halimaw na kinakatakutan ng ibang mga tao ay pawang kanyang mga punterya upang kanyang mahuli at kanyang gawing alaga na sumunod sa kanyang mga utos sa pagpuksa sa mga taong ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang pagsamantalahan ng mas mababa pa sa kanila. Hindi lang doon dahil magagamit din niya ito para maligtas ang ibang tao sa kamay ng mga halimaw maging sa masasamang tao. At inutusan na nga ni Lin Yuan ang kanyang alagang bone-faced beast na si number 3 upang siya ay ibalik na doon sa bilangguan. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na nga si Lin Yuan sakay-sakay sa kanyang alagang halimaw upang makabalik na sa bilangguan. At kanyang iniisip na sa kasalukuyan ay ang pinakamalakas pa lang na kanyang nahuli na halimaw ay itong B-class na bone-faced beast. Siya raw ay mayroon siyang 3 kabuuhan nito. Itong kanyang mga alaga ay hindi lang kayang patayin ang mga mayroong kakayahan ng mga nilalang kung hindi kaya din niya napatayin ang mga tao na kakagising pa lang sa kanilang mga kapangyarihan. Ngunit sa ganito kamagulong mundo ay hindi pa rin sapat ang lakas nitong kanyang alaga upang makipagsabayan sa ibang mga nilalang na mas malakas pa dito.
Nang nakabalik na sa bilangguan si Lin Yuan ay agad naman niyang pinabalik si number 3 sa kanyang beast space. At kanyang iniisip na sa ngayon daw hindi muna niya iisipin ang paghuli sa mas malalakas pa na mga halimaw dahil ang kanya munang iisipin ngayon ay kung paano makalabas dito sa bilangguan ng legal. At nang naglakad na si Lin Yuan patungo sa kanyang selda ay hinagis naman niya ang kanyang isang card sa kanyang likod na kanyang inutusan ang kanyang alaga na siya na raw ang bahala sa ibang mga kinakailangan niya dito. Ang ipinalabas pala ng ating bida na kanyang alagang halimaw ay itong babae na demonyo na agad naman pinasangayunan nito ang ibinigay na utos sa kanya ng kanyang Panginoon. Lumipat naman ang eksena sa Royal Mansion, dito ay makikita ang babae na si Sister Linling na pinipigilan ng babae na huwag raw niyang ibaba ang kanyang sarili para sa kanila. Mag-isip raw sila ng ibang paraan para hindi niya gawin ang ganitong kahihiyan sa pamilya na pinagsasamantalahan ng kanyang kahinaan. Sagot naman ni Linling na wala na raw siyang ibang choice dahil ang kanyang kapatid ay dinala nila sa Blackwater Prison, ang tangi lang daw na paraan na kanyang magagawa ngayon upang kanyang matulungan ang kanyang kapatid na makalabas sa kulungan ay kanyang tanggapin ang engagement kay Wang Kai. Ang babae pala na ito na kaibigan ni Linling ay si Ren Yu. Sinabi pa niya kay Linling na masyadong nag-alala na talaga raw ba na ito na lang ang tanging paraan upang makalaya ang kanyang kapatid. Paliwanag naman ni Linling kay Ren Yu na ang Wan Clan daw ay malaki ang kapangyarihan dito sa buong fortress, at ang ama ni Wang Kai ay ang kanilang principal samantalang ang kanya naman kapatid ay isang 9th level supernatural sa likod ni Wang Kai, at wala na siyang pagpipilian kung hindi pa kasalan ng lalaki na yun, siguro ito na talaga ang nakatadhana sa kanya. Sa kabila ng pag-iyak ni Linling ay nagulat naman siya sa kanyang naririnig na ingay sa kanyang unahan. Nang dahil sa ingay na yun ay tinanong ni Ren Yu si Linling kung bakit marami daw mga tao dito. Kaya pala maraming mga tao sa Wang Clan nang dahil kanilang ibinurol ang walang buhay na katawan ni Wan Kai na pinatay ng alaga na halimaw ni Lin Yuan. Nang nalaman ni Ren Yu na patay na pala si Wan Kai ay hindi siya makapaniwala paano raw ba ito nangyari. Ang isang demonyo na namuno sa fortress ay ngayon nalaman nila na ito ay wala ng buhay. Nang dahil sa pagkamatay ni Wan Kai ay nakaramdam si Linling ng tuwa dahil ang demonyo raw na iyon ay nagbayad na sa kanyang mga kasalanan, siya raw ay maswerte sa kanyang nalaman na balita ngayon, kinakailangan daw niyang magmadali na makaalis dito upang kanyang ibalita sa kanyang kapatid ang mga nangyari. Ngunit nagulat naman silang dalawa dahil mayroong tumawag sa pansin ni Linling, na kanyang binabati si Linling ng magandang umaga. Ang tumawag pala ng pansin ni Linling ay itong principal na ama ni Wan Kai na namatay. Saad pa nitong principal sa kanila na magaling daw ang kanyang anak dahil pinili raw niya ang tamang nobya. Kahit ngayon ay wala na siya, ang mga pangako raw ng kanyang nobya na pakasalan siya ay hindi pa rin nawawala. Nagtanong naman si Linling sa principal na kung kanya raw bang papalayain ang kanyang kapatid doon sa bilangguan, sumagot naman sa kanya itong principal na mayroong masamang tono na syempre kanya raw papalayain ang kanyang kapatid, sa isang salita lang raw niya ay mapapawalang sala ang kanyang kapatid. Basta kanya lang raw tuparin ang kanyang pinapangako sa kanyang anak na kanya siyang pakasalan. Lumabas naman ang pawis ni Linling at ni Ren Yu sa gustong mangyari ng principal, at agad na tinanong ni Ren Yu ang principal na kung paano raw magpapakasal si Linling sa kanyang anak na si Wan Kai na sa ngayon ay patay na. Nakangiti naman na sinabi ng principal sa kanya na alam raw niya na patay na ang kanyang anak, ngunit pakiramdam niya malungkot ang kanyang anak sa kabilang buhay, kung kaya maaring ituloy nila ang pagpapakasal sa pamamagitan ng ghost wedding. Sa paliwanag nitong hangal na principal ay hindi makapaniwala si Ren Yu sa kagustuhan nito, samantalang seryoso naman na tinanong ni Linling ang principal na kung gagawin daw niya yun ay sisiguraduhin lang niya na makakalaya ang kanyang kapatid. Sagot naman ng principal kay Linling na susundin raw niya ang kanyang kahilingan basta makibagay lang ito sa kanyang anak sa pamamagitan ng ghost wedding, at matapos doon ay makakalaya na ang kanyang kapatid. Dagdag pa ng principal na pag matapos na daw ang ganoong kasal ay kanya na siyang magiging anak, sabihin lang raw niya sa kanya kung papayag ba siya sa kanyang mga alok. Halos hindi naman makasagot si Linling sa katanungan sa kanya ng principal, samantalang hinawakan naman ni Ren Yu ang balikat ni Linling na kanya itong sinabihan na huwag raw itong pumayag sa gustong mangyari ng principal, pero sa huli ay wala nang nagawa si Linling kung hindi pumayag sa gustong mangyari nitong hangal na principal na pakasalan ang kanyang walang buhay na anak sa ghost wedding. Matapos magkasundo si Linling at ang principal ay agad naman na tumungo itong principal sa kanilang lihim na silid. Dito ay mayroon siyang lalaki na kinakausap, ang lalaki pala na kanyang kinakausap ay ang kanyang isa pang anak na si Wang Yan, isang 9th tier ability user. Sinabi pa niya sa kanyang ama na ang lahat raw na naging kalaban ng kanyang kapatid maging ang mga mababang babae na kanyang pinaglaruan ay kanyang papatayin,
Tanong pa niya sa kanyang ama na ang patungkol daw sa pamilyang Lin, yung usapin sa pagtanggap ni Linling sa pagpapakasal sa ghost wedding, dapat pa ba talaga na kanilang palayain ang kanyang kapatid? Ayon naman sa kanya ng kanyang ama na nabanggit raw niya na kanyang patawarin ang kapatid ng babae na iyon. Pero ang kanilang pinaghihinalaan ay dapat na mamatay. Inutos pa niya sa kanyang anak na ang kanya raw unang gawin ay patayin ang kapatid na lalaki ni Linling matapos ang kasal. Matapos mapatay ang batang iyon ay isunod na din niyang patayin ang kanyang ama. Sa ibinigay na utos ng kanyang ama ay nakaramdam ng tuwa itong si Wan Yan na kanyang iniisip ang ating bida dahil aayusin raw niya ang kapatid ni Linglin, doon sa loob ng bilangguan, ngayon daw ay dapat na mamatay na doon ng lalaki na yun at kanilang ipapalabas na aksidente ang mga nangyari. Dako naman tayo sa Blackwater Prison kung saan nagbukas na ang mga pintuan ng selda. Dito ay biglang sinimulan ng Blackwater Prison ang gabi ng punong-puno ng pagpatay. Dito sa loob ng kulungan ay walang mga batas. Pinahihintulutan dito sa loob ang pagpatay ng mga maraming mga tao hanggang ito ay makalaya. At mayroong isang lalaki na kalbo na nagsalita sa kanyang mga kasama na alam na raw nilang lahat ngayon kung sino ang kanilang mga target, kanila daw papahirapan ang kanilang target hanggang sa ito ay mamatay. Na agad naman na pinasangayunan ng kanyang mga kasama ang kanyang mga ibinigay na utos at halata sa mga mukha nito na sila ay excited na sa kanilang pagpapahirap sa kanilang papatayin ngayong araw. Sabay naglakad na nga silang lahat upang tumungo kung saan ang selda ng kanilang papatayin na pinapangunahan nitong kalbo na uhaw sa pagpatay. Habang nagbabasa ng libro si Lin Yuan ay mayroon naman tao na sumisigaw sa labas ng kanyang selda na mayroon daw mga prison na patungo dito na inupahan upang siya ay patayin. Dagdag pa ng lalaki sa ating bida na ang ibang mga selda daw na maaring daanan ng mga inupahan upang siya ay patayin ay kanya ng sinirado, kung kaya tumakbo na ito para makatakas sa gustong pumatay sa kanya. Pero kahit na ganoon ay nagtanong lang ang ating bida na kung bakit naman daw siya tatakbo. Ayon naman ng lalaki na walang awa raw ang mga tao na papunta dito, at saka masyado pa raw siyang bata, huwag raw niyang sayangin ang kanyang buhay para lang sa kanyang pansariling pride. Sinabi naman ng ating bida sa lalaki habang kampante na nagbabasa ng libro na kung magawa raw ng mga tao na yun na makapunta dito sa loob ng kanilang selda ay maaari nilang kunin ng kanyang buhay, pero maririnig naman sa labas ng kanyang selda ang ingay ng kanya-kanyang mga sandata ng mga kalalakihan na gustong patayin ang ating bida. Sinabi pa ng kalbo sa kanyang mga kasama na wala raw makakapigil sa kanilang pagpatay dito sa loob ng kulungan. Habang ang kanya naman kasamahan ay kanilang sinabi na kanila na raw napatay ang nakabantay dito sa selda. Lumabas naman ang maraming pawis sa mukha nitong lalaki na kanyang pinaalam sa ating bida na nandito na daw ang mga prison na walang ibang gusto kung hindi ang pumatay. Pero hindi maalis ang tingin ng lalaki sa pintuan na kanyang tinanong ang ating bida na bakit bigla na lang tumahimik ang mga prison na papunta sa kanilang selda. Sinarado naman ng ating bida ang kanyang binabasa na libro dahil kanya raw titingnan doon sa labas kung ano ang mga nangyari. Nang paglabas ng lalaki kasama ang ating bida ay natulala na lang itong lalaki na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil nakita niya ang mga kalalakihan na gustong pumatay sa ating bida na ito ay para ng isang bato habang ang kalbo naman ay nakaluhod sa sahig. Kaya pala hindi na makagalaw itong mga kalalakihan dahil ang kani-kanilang mga katawan ay nakatali na sa mga sapot nitong babae na gagamba na alaga ng ating bida. Kasabay nito ay sabay-sabay na naputol ang mga katawan nitong maraming kalalakihan at nagmimistulang ilog ng bangkay ang buong lugar na kanilang kinaroroonan. Ang lalaki na kasama ng ating bida ay napasigaw na lang ito dahil ano raw bang impyerno itong kanyang nasaksihan, sabay kanyang tinanong ang ating bida na kung sino raw ba talaga siya. Seryoso lang naman na sinabi sa kanya ng ating bida na sa mundo raw ng apokaliptik kung walang tao ang maglakas na saktan siya ay hindi nila sila sasaktan. Ngunit kung mayroong tao ang magbabalak na saktan siya ay kanila din silang sasaktan. Wawasakin niya ang lahat ng panig ng kanyang mga kalaban. Pinakita naman sa eksena ang pintuan ng opisina ng warden ng Blackwater Prison. Sa loob nito ay nagtanong ang isang lalaki sa kanilang warden na kung garantisado raw ba ang ulo ng lalaki na nagngangalan na Lin Yuan. Sumagot naman sa kanya itong warden na ang lalaki raw na nagngangalan na Lin Yuan ay isang mahina at walang kwenta. Natitiyak raw niya na gagawin lang yun ng laruan ng mga leader ng mga selda hanggang sa mamatay. Ang pangalan pala ng panot na warden na ito ay si Tian Chi. Samantalang itong lalaki naman ay ang steward ng Royal Palace. Nakangiti pa niyang sinabi sa panot na warden na ito raw ay mahusay. Matapos daw ng kaguluhan na ito ay babalik siya sa Royal Palace matapos niyang kunin ang ulo ni Lin Yuan upang pangregalo sa paparating na ghost marriage. Nagsalita naman itong babae na deputy warden na si Bai Lin.
Nasa labas daw ay mayroong mga papunta dito sa kanilang opisina. Nagtataka naman itong steward ng royal family dahil ang ingay raw na kanyang naririnig ay parang nagmamadali papunta dito sa kanilang kinaroroonan, habang ang panot naman na warden ay kampante lang sa kanyang sarili na humihit-hit ng kanyang sigarilyo, at nakangiti pa itong panot na warden na kanyang sinabi na ang kanila raw pintuan ay masyadong matibay maging ang mga tangke ay hindi ito masisira, sabay kanya silang pinayuhan na mag-relax lang daw sila dito. Ngunit nang pagtingin nila sa pintuan ng kanilang opisina ay mayroong isang malaking kamay ang tumagos dito. Nang nakita ng tatlo na maging ang kanilang bakal na pintuan ay madali lang nasira ay nakaramdam sila ng matinding takot. Makalipas ang ilang segundo ay tuluyan na nga nanawasak ang pintuan ng opisina ng warden, at dito makikita na pumasok ang ating bida kasama ang kanyang alaga na ang bone-faced beast at seryoso niyang tinitingnan ang tatlo sa loob ng opisina ng warden. Nang nakita ng steward ng Royal Palace na kinokontrol ng ating bida ang bone-faced beast ay kanya itong sinigawan na kanya raw itong ibabalita ang kanyang mga nalaman na si Lin Yuan ang kumokontrol nitong halimaw, pero hindi pa natapos magsalita ang madaldal na steward ng Royal Palace ay bigla na lang nadurog ang katawan nito dahil sinuntok ito ng alaga ng ating bida upang manahimik. Magsisimula ang ating bagong kwento kung saan ipinakita sa eksena ang isang nayon na nagmimistulang impyerno dahil nasakop na ito ng malaking apoy na kagagawa ng mga demonyo na sumalakay sa buong nayon. At dito ay mayroong tatlong lobo na nanlilisik ang kanilang mga mata na tila ba mayroon silang isang nilalang na kanilang tinitingnan sa kanilang harapan. Ang kanila palang tinitingnan sa kanilang harapan ay itong magandang babae na sabay-sabay na inatake nitong tatlong mga lobo. Pero wala naman imik itong magandang babae bagkus kampante lang niyang tinitingnan ang mga lobo na papasugod na sa kanya, at sa isang galaw lang ng kanyang isang kamay ay lumikha ito sa kanyang buong paligid ng malakas na hangin na nagdulot upang tumilapon ng lobo na umatake sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding takot itong isang lalaki nang bigla na lang tumilapon kung saan ang kanyang kinaroroonan ng isang lobo na agad na nawala ng buhay dulot ng ginawa sa kanya ng magandang babae. Kasabay nito ay lumapag kung saan naroroon ang lalaki ang magandang babae, sa biglaan na paglapit ng magandang babae sa lalaki ay masyadong nagulat itong lalaki na kanya pa sanang tanungin ang magandang babae kung ano ang kanyang pagkakilanlan, pero hindi natuloy ang kanyang katanungan dahil bigla na lang nagsalita sa kanya itong magandang babae. Ayon pa sa kanya ng magandang babae na halatang masyadong nag-alala sa mga sinapit ng mga nakatira sa buong nayon, na hindi raw niya inaasahan na itong maliit na ordinaryong nayon na ito ay sasalakayin ng mga demonyong lobo. Sinabi din niya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa walang buhay na mga katawan ng mga tao na nakatira sa nayon. Nakawawa raw ang mga sinapit ng mga walang kalaban laban na mortal sa kamay ng mga demonyo. Ngunit masyadong nagtataka itong magandang babae nang kanyang nakita ang reaksyon nitong kanyang kausap na lalaki. Dahil bigla na lang nanlaki ang mga mata nito na tila ba mayroon itong naalala, sabay nagtataka siya na kanyang tinanong ang magandang babae na kung bakit hindi pa raw siya patay, at seryoso pa niyang tinanong ang magandang babae habang pinapawisan na kung nasaan raw ba siya na lugar ngayon, at mas lalong nagulat ang magandang babae dahil bakit alam ng lalaki ang kanyang pangalan at basta-basta lang niya na binanggit ang kanyang pangalan na wala man lang paggalang. At mas lalong nagulat ang magandang babae dahil tuwang-tuwa itong lalaki na kanyang binanggit ang pangalan ng magandang babae na si Hanyan, na kanya itong tinanong kung bakit raw ba ito nandito, pumunta ba ito dito upang kanya lang siyang iligtas. Namumula naman ang mukha ni Hanyan na bahagyang pinapawisan na kanyang tinanong ang lalaki na kung bakit raw niya alam ang kanyang pangalan, at pakiusap bitawan na niya ang kanyang mga kamay dahil hindi niya alam kung saan niya nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Pero mas lalong nagulantang si Hanyan na nanlaki ang kanyang mga mata dahil walang alinlangan ang ating pangunahin na tauhan na kanya siyang niyakap, at nakaramdam ng inis si Hanyan dahil sinabi pa sa kanya ng ating pangunahin na tauhan na huwag na din daw itong mag-alala dahil hindi na raw siya magiging malandi sa ibang mga babae dahil simula ngayon ay masaya na silang magkasama pang habang buhay. Ngunit napatigil naman sa kanyang pagsasalita itong ating pangunahin na tauhan na nagtataka na kanyang tinanong ang inis na si Hanyan na kung bakit pakiramdam niya na parang siya ay nanginginig. Sa nangyari ay makikita si Hanyan na nandidilim ang kanyang mukha na kanyang sinampal ng pagkalakas-lakas itong ating pangunahin na tauhan. Gulat na gulat naman ang ating bida na kanyang tinanong si Hanyan na kung balak raw ba niya na kanyang patayin ang kanyang asawa. Matapos doon ay makikita ang ating bida na ito ay tumilapon ng pagkalakas-lakas sa malaking bato at ito ay nagdulot upang siya ay napabulwak ng dugo na kanyang tinamo ang malaking pinsala sa kanyang buong katawan.
Nang nakita ng isang batang lalaki ang masalimuot na nangyari sa ating bida ay dali-dali itong tumakbo upang kanyang pigilan si Hanyan sa kanyang gagawin sa ating pangunahin na tauhan, sabay dali-dali siyang lumapit kung nasaan nakahandusay ang ating bida na kanyang binanggit ang pangalan nito na si Xiaofeng, sambit pa niya kay Xiaofeng na gumising raw ito at humingi ng paumanhin sa magandang babae. Habang dahan-dahan na nawalan ng malay si Xiao Yifeng ay kanyang tinitingnan ang lalaki na humingi ng paumanhin kay Hanyan sa ginawa sa kanya ng ating bida, at nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na kakaiba raw itong mga nangyari, dahil itong Xiao Village ay nawasak na matagal na panahon na ang nakalipas, maaari bang siya ay bumalik sa kanyang nakaraan. At sa kanyang nakaraan noong siya ay papaalis upang kanyang iwanan ang kanyang asawa ay naalala niya noon na tinawag ng kanyang asawa ang kanyang pangalan. At ito ay umiiyak na masyadong nag-alala sa kanyang paglisan, sa huling sandali na nagkita sila ng kanyang asawa ay niyakap siya ng mahigpit ng kanyang asawa na nagsaad sa kanya na ipapangako raw niya sa kanya na siya ay babalik sa kanyang piling ng ligtas, dahil hindi niya gusto na mag-alala sa kanya ang kanyang asawa sa kanyang paglisan, ay nag-iwan siya noon ng pangako sa kanyang asawa na siya raw ay babalik ng ligtas at magsasama silang dalawa ng panghabang buhay. Pero sa kasamaan na palad siya ay nalagay sa alanganin noong kanyang nilabanan ang hukbo ng 7 makapangyarihang prinsipe ng mga demonyo ng kamatayan, at sa bandang huli ay ang kanya nalang magagawa ay ngumiti dahil batid niya na doon na talaga magwawakas ang kanyang buhay, kung kaya kanyang napagpasyahan na kanya nalang pasabugin ang kanyang sarili sa gitna ng mga maraming hukbo ng mga demonyo.